magandang tanghali po. Ako po si RP Lazaro. Magandang tanghali po. Ito na naman ang paligayan pa. Roberto Fernandez, ka naman niya. Isang hindi mo walang pahintulot. Ang komentarista kupal, ang pantas na palipandas, ka Dennis Reyes. Okay. So, nasa na tayo ngayon sa nagiging komplikado na yung yung impeachment trial. It's starting to go into the technicality. Not really. Hindi pa technicality. Hindi pa technicality yun, pareho. Siguro dahan-dahanin natin, baka pwede nating ipaliwanag ng para sa masa para maintindihan nila. Ano na ba nangyayari? Yan. Okay. Ibinalik sa House. Doon tayo mag-umpisa. Ibinalik daw. And then maybe we can also ask questions like ano yung infirmity? Parang ibig sabihin na infirmity, sakit o depresya. May diferensya. May diferensya. Okay. Okay. Teka, magtatanong muna ako ka Dennis. Unang-una, bakit ibinalik sa House yung reklamo? Well, kasi ang sinasabi niya, ang motion ba to is merong constitutional infirmity. Okay. Ang sabi ni Bato, ang motion nila is under the Constitution, only one impeachment complaint will be entertained Per year. per year. Samantalang ang complaint 4. Okay? Okay. Dumating ng December 3, tapos February yung pang-4, tapos yung pang-4 ang sinabit. Okay, yung mga complaint na yun were submitted by different groups of people. Yes. Okay. It was submitted to the Secretariat. Okay. Okay. Important yan. Oo. Yan yung ko pa sinasabi. It was submitted to the Secretariat O Secretariat of what? Of the Senate? of the House. Of the House, okay. House Secretariat. Okay. Doon ba talaga sinasubmit ang complaint? Yes. Okay. So, tama. So far, okay pa. Hindi, mali. Mali pa rin. Eh. Okay. It only becomes an impeachment filing once it's submitted to the Speaker. To the Speaker. Okay. Once, okay, ganito kasi yan, ang process yan. Isasubmit sa Secretariat, the Secretariat reviews it, Oo. submits it to the Rules Committee for determination of form and substance. Okay, kung ito ba karapat dapat tumuloy o hindi. Then the Rules Committee votes on it and submits it to the Speaker To the Speaker, okay? for Martin plenary, Romel, para pag-usapan. for plenary approval na. Okay. Yan. Okay. Next step. It only becomes an impeachment complaint, a formal impeachment complaint, once the Rules Committee has determined that it is determined sufficiency of form and substance. Substance ng Rules Committee ng House. Yes. So, ibig sabihin, nasabi ng Rules Committee, tama ito to form. Oo. Merong tama yung heading, tama lahat, may verification, legal as to form, legal form. Okay. Tama yung substance, may basis, may pinasinabit na mga ebidensya, Oo. pwede natin isubmit. Okay. Only then, pag napagbotohan nila, at isinabit Speaker A Speaker. for final voting, for plenary, okay, for tabling sa plenary, Oo. does it become an impeachment complaint? Doon pa lang nagsisimula ang 1 year. Oh. You know why? Okay. Because until such time as pumasayan sa Rules Committee, that is a mere scrap of paper. Interesting. Oh, okay. It has no legal basis. So kailangan siyang pagbotohan at aprobahan ng House ng Rules Committee. Ng Rules Committee, kailangan siyang in-approve na ng Rules Committee, pero hanggat hindi sinasabit sa mesa ni Speaker at tinatakan Oo. ng receive,
hindi pa yan, papel lang yan. hindi pa yan impeachment complaint. Oo. So, going back to our impeachment complaint, ano nangyari? Na-submit ba sa Rules Committee na nakarating kay Speaker o hindi? Okay. There are three ways. Basta at the end of the day, ang kailangan lang dyan is i-approve. Okay. I-approve ng plenaryo. Okay. Basta kailangan yan, i-submit kay Speaker. Okay? May dalawang klase, may tatlong klase yan. Review ng Rules Committee, Mhm. direct filing, Ano ibig sabihin nun? meron na agad, from the start, meron na agad nakapirma. Okay. Na sinasabi na, parang yung impeachment ni Erap. Hindi. Yung kay impeachment pala ni Erap, dumaan ng Rules Committee. Impeachment ni Corona. Yung impeachment ni Corona at saka yung Merceditas Gutierrez. By the time sinabit sa speaker yon, Okay. kumpleto na pirma. May 1/3 na. So pag ganyan ang isang impeachment, ibig sabihin ginagapang na nila bago nakarating kay Speaker. Yes. Okay. So, ibig sabihin, pinag-aralan nila maigi, Oo. pinirmahan nila, yung pirma nila ang verification, as sinasabi. Ibig sabihin, they're attesting to the fact that it is real, it is Valid. correct, and it's valid. Okay. Okay? Okay. So, ang pirma ng congressman, pagka umabot siya ng 1/3, yun ang verification. Oh, dami nun. So, by that, verified complaint. I see. Yung kay Sara, ano nangyari doon? Okay. Yung kay Sara, putang ina, ang dami. 213 Ang nakapirma? ang nakapirma sa direct filing. Pagka-file, may humabol pang mga 35 ata. Oh. Edi verified. Overwhelming. Edi verified. Oh. Okay, so dito. Yun ang kinu-question ng Senate. Bakit daw walang verification? One. Second, yun ang pinay-explain ng House, ha? Paano kung nasabing walang verification? Isn't that 200 plus signatures, that 240 Is it not enough? plus, not enough verification? Oo nga. Lahat nakapirma na. One. Buti hindi nila kinu-question yung manner Yung of how the question was raised. I don't know. Please explain. Because the senator judges cannot make a motion during trial. All they can do is ask questions. Sino ba nag-file na motion? Si Bato? Oh, Illegal pala yung ginawa niya. yes, nasa rules ng Senate impeachment yun. And remember, before they convened, ang first action nila was to adopt that same impeachment rules na ginamit kay Corona, Oo. plus rules of court. So, Bato was violating his own rules. Everybody was violating rules. Ito ba yung sinabi ni Bato na i-dismiss na natin yung nag-file siya ng motion in front of ano? Yes. Bawal pala yun. Yes. Ito pa isang mabigat. It was a question of constitution. How so? Hindi were questioning yung constitutionality ng complaint. Okay. Kaya ang questions of constitutionality, Supreme Court lang ang pwede mag-determine. Hindi ba constitutional yung pag-file ng impeachment kay Sara? It is the Supreme Court Who will say? who will say if it's constitutional or not. Not the Senate. Yes. Second, katarang sinabi nila na
Isosoli namin sa inyo yan, kailangan i-verify ninyo na constitutional yan. Gago ba kayo? Bakit sila? Precisely. Ah. Diba? So parang nagtatarantado to si Senado. Ang mga senador. Dinidelay, Yes. tinatarantado nila kung ano ng mga sinasabi. Yes. Kaya nga ako, Diyos, dapat buwagin na sinabi. Wala na yan, ano na yan, it's a waste of effort, it's a waste of time, it's a waste of money, it's a waste of brain cells. Sabi mo nga, sayang ang aircon. Sayang ang aircon dyan sa mga yan. Okay. Ito pa, kalokohan. Independence Day celebration. Oh, Saan nag-celebrate si Sarah? wala, dito nasa abroad yata siya eh. Sa Malaysia. Malaysia kasama OFW. Oh. Kasama yung mga insect. I-check, akala ba mga OFW kasama niya? Tangina, ba't puro single? Tapos, okay. Anyway, ba't doon sa bayan ng mga insect? Eh, bakit kaya ba siya nandun? Tapos, sino kasama niya? Ewan ko, hindi ko alam. Sino kasama niya? Si Amy, tsaka si Robin. Si Robin, nangampanya pa na kung presidente niya at ang vice-presidente niya, si Amy, si Tata. Ay, ano ba yun? Okay, tama yung pinold count ni Luis Trodon. Oo, ni Beatrix. That is manifest partiality. Oo. Okay. Constitutionally, sinabi na they have to be, ang impeachment, members of impeachment court, must be politically neutral. Obvious ba? Napaka-neutral ni Robin tsaka ni Amy, no? Di ba? So, okay. So, nagpakita na ng partiality si Robin, si Amy, Si Villar. Bongo, Ah. si Bato, si Joel Villanueva, Oo. si Alan Cayetano. Manifest partiality Alam mo, yan. Yung ginawa nila. Sa totoo Okay. lang, Ito, nagulat Eto ako kay pa. Villanueva eh. Maka Duterte pala hayop na yun. hindi, kaya hindi ako nag-ganito. Pero ito ang mabigat to sa pinakita natin. They don't inhibit. Oo. Tama. Oo. Hindi sila impartial. But if they do inhibit, then they're violating their oath of office. Because they are not performing their duties. Oo. Kaya dapat tanggalin na sila sa Senado. It's a no-win situation for them. And this is the worst Senate we've ever had. Kasi at least, nung panahon ni Erap, kahit na alam mong luto, none of those senator judges were this garapal. Oo. Tama naman. I saw that. Nanood ako yun dati noong araw eh. Pinanood ko rin yun. Alam mo, meron kinikilingan, pero at least walang nagsasalita. Pinabayaan nilang tumakbo. Totoo yan. Gumulong ang batas. Klase, no? O kaya tama si Vicente at si Luis. Na sobrang lahat na ng tao parang sila na lang ang nagsasabing tama sila. Sila na lang ang nagdedepensa sa sarili nila. Saka yung mga trolls. Halata mo naman puta hindi tunay na tao. Oo, yung mga trolls, oo. Trabaho nila, on cue sila eh. On cue sila magsalita eh. Oo. Tsaka yung mga Kaya dialogue dapat nila talaga- pare-pareho eh. Yung mga sinasabi pare-pareho. Kaya dapat talaga yan. Buwagin na sila. So, with this kind of behavior, patay na ang impeachment. Diba Patay sinasabi? na. Katulad na sinasabi ko nung pa. Well, patay na yahan. Wala Yung na mga yan. mamamayang katulad ko, Ito pa yung isa pang question ng House. Ha? Gusto nila ng affirmative action from the 20th Congress. Ibig sabihin, sinasabi ng 20th Susunod. Congress na itutuloy namin. Gago ka ba?
Sabihin mo affirmative action, wala pang 20th Congress. Wala pa nga, di pa nga nakakaupo yung mga yan eh. Precisely. There is no such thing as a 20th Congress yet. Because it does not exist yet. Yes. So who are you ordering? Paano magkikita-kita yung mga yan? Wala pa nga, nandyan pa sila. Ito pa. Sinasabi nila that the House daw violated the rules. Yeah, I heard them say that many times. Napakabastos nila. Ah, Because parliamentary courtesy dictates that you cannot question the other speaker. You can only act on the paper that they submit to you. You cannot ask, you cannot go beyond the paper. Pag dumating sa'yo, dapat yun, ang tanggap mo yun, it is, ano yung term doon? trabahuin mo dapat pag nandiyan na sila. Meron kang, that it is correct on its face. May assumption of regularity. You assume that it's all good. Questionin. Oo, yung kabilang chamber. Tapos ngayon, nagreklamo sila dahil ayaw tanggapin ang House yung ginawa. They were the one who started it. Diba? Nagturo, in other words. Nagturo sila. Ngayon, galit na galit sila pag sabi nila, kabasta yung ginawa. They were the first one. Kung tutuusin sila ang nagkamali, sila pa nanisi, sila pa nagturo. Yes. So yung mga mamamayang katulad ko, Dennis, na umaasang magkakaroon ng hustisya, patulog na lang kami. Manood na lang kami Netflix. Libangin na lang namin ang sarili namin. Tangin na, nood na lang kayo Netflix, nood kayo ng Amazon Prime, nood kayo ng Disney Plus. Buti pa, okay, maglaro na lang kayo ng scatter. Oo, malibang ka pa doon, ano? Malibang ka pa doon, malay mo, di ba? Malay mo. Manalo ka pa. Baka bili ka ng NMAX. Maibenta mo yung D-Max mo. Hindi Max mo, bibenta mo, magkaka-NMAX ka. Diba? Scatter ka na, sumaya ka pa. Mag-scatter ka na lang. Tanginan nyo, mag-scatter na lang kayo. Sumasa, ipakalukuhan niya. Wala mangyayari dyan. Alang yung advice yan. Huwag ka na umasa, mag-scatter ka na lang. Ngayon na sinabi, nagkalat pa bakla. Ano paano mo dyan? Speaking of bakla, uuwi na ba si Akla? Hindi siya na-aprobahan, syempre, obviously. Tapos nandun siya sa Germany ngayon. Tangina, in-escortan daw palabas ng level. So they kicked him out, literally. Yes. They kicked him out. So what happens to him then? Wala na siyang visa, wala na tangina. Mas mahigpit ang Germany kaysa Netherlands. Ewan ko na ginagawa niya. Nakita ko silang dalawa ni Maharlika nagkakape sa Switzerland eh. Nagto-toast-toast pa silang dalawa eh. May nakita akong post na gano'n. Natawa ako eh. Tangina, Switzerland, isa pang mahigpit yun. Oo, maliit na bansa yun. Wala kang pagtataguan doon. Pag maliit ang bansa, mas wala kang pagtataguan. At saka mas mahigpit ang Switzerland. Buti pa sa Amerika, madaling magtago, malaki. Marami kang pupuntahan. Pero sa Switzerland, wala kang pupuntahan doon. Sa Germany, naku, skuday. Saka tatakbo doon, hindi ka pa mag-aliman. Well, at least mahilig naman siya sa aliman. Mahilig siya sa German sausage. Makakahada siya. Namitis na niya si Ronnie Liang kasi Mr. Supranational. Supra. Sunod kayo, huli kayo. Alam mo, it's only a matter of time bago siya pauwiin, ano? Oo. Kasi palalayasin din niya ng Germany eventually. Ang tanong dyan, ano mauna? Palalayasin siya o dadamputin siya ng Interpol? Because he has no protection now. Oo nga, ano? So, ang pag-asa pala naming mga mamamayan na umaasa ng hustisya, ICC/Interpol kay Sara. Kaya ba namamasyal si Sara para di siya maaresto?
Yes. Saan ba siya pumupunta? Ba't siya namamasyal? Naglulustay, inuubos yung inuubos yung ano, Seryoso ka doon? yung Inuubos confidential fund. Seryoso ka, inuubos yung... Di ba dapat nag-iipon siya? Malamang, parang walang ebidensya, inuubos yung confidential fund. Alam mo, naglalabas sa mga Kasi trolls. alam mo, ang mabigat kasi doon, sinutina na yung bank records nila. Yung dito sa Pilipinas. Incidentally, Yun ang totoo iniiwasan nila sa Senate hearing. Sa impeachment hearing. Kasi pag lumabas yung records, yung bank records, galit na tao talaga. sinasabi nila, Napapatunayan kasi ng naglalaho eh. Tangina, guguha ang mundo ng mga DDS. Kasi naglabas ang Ito ba? DDS. Ito ang iniisip lang natin, yung mga perang papasok. Galing sa drugs, galing sa pogo. Oo. Pag sinabi mong records, pati yung perang palabas, sinong politiko tumanggap? Wow, kaya pala. Teka muna. Ikaw ba magbibigay? Ikaw ba talaga kung ikaw si Sarah talaga pariresibuhan mo, cheese, ito binigay ko sa iyo 100 milyon. Talaga bang may resibo ka noon? Syempre wala nang record yun. Hindi. Paano kung sinete? Bakit mo i-check? Hindi may paper trail pa yun. Ako yung bank transfer, hindi cash. Kung bank transfer ba, may record pa ba sila noon? Di ba secret course. yan? Hindi dapat nalalaman ng tao yan? Hindi. Yung records dun sa account. Kanino mo pinadala? Pinadala mo sa ganitong bank account. Di ba? Ganitong bank account. Pagka lumabas yung mga bank account yun, isupiran mo lang din yung bank accounts na yun. Sino to? Pinaglutangan ng mga pangalan. Mga Jose Pidal Jr. Yes. Yun ang problema nila sa Jose Pidal account. It was not the money na tinanggap ni Jose Pidal. It's kung kanino napunta after. Kaya ayaw nilang buksan yung envelope eh. Yes. Natatandaan ho ninyo yung kay impeachment ni ERAP, yung Jose Pidal accounts. Yeah. Ayaw nilang buksan yung second envelope. I don't even know what the first envelope contained. Ito ang malupit nun. Walang laman. Alin? Yung envelope. Talaga? Walang laman? Yes, wala. Yung first envelope, walang laman. And the second envelope, wala Hindi, rin. yung second envelope, yung hindi na pinabuksan. Walang laman. Walang laman. Tangina na pektusan sila doon. Doon sila nahuli na tao. Takot kayo. Ang sinabi nila, ang laman ng second envelope, yung kung saan nagpunta yung mga pera. Yung pala purpose ng second envelope. I see. Tangina, doon sila nag-react. So Natakot. right So, now, hindi nila pinabuksan. Doon mo nahuli ngayon, sino yung tumanggap. so ngayon, what we're looking at is another Jose Pidal second envelope scenario. Yes. Yang 18, Oo. may tinatago. Yung Si boboto. Sar, ganun yun. Oo. Doon sila napektusan. Yun nga sinasabi ko kanina, yung mga DDS ngayon, naglabas ng maraming lumalabas na, binabantayan ko rin sila eh. May lumalabas na narrative ng DDS na si Duterte daw is spending for the lawyer. Di ba libre yun si Kaufman? No. Na-deny yun. Na-deny sila ron. Ha? Na-deny yung plea ni Sara doon. Nababayaran ng na free yung lawyer. Hindi pala pinaprobahan yun. Akala ko tuloy-tuloy. Tanginang mahal nun Oo. That guy is $3 million. A month? Wow. Hindi naman siya araw-araw nandun, ano? Mahal. Pero trillions naman na ninakaw ni Duterte. So, I'm sure may pambayad sila. That's about 80 to 900. Tama ba? Ay, hindi. 8 to 9 billion pesos a month? Tama ba ako? Tama ba yung math ko? Wow.
Ang mahal naman ng mamang yun. Oh, Oh, I'll correct my math later. Or 300, 3 800 to million. 900. So, 150 million naman. 150 million, mali talaga ang math ko. Or more, mga 200 siguro, or more or less. Kaya mga 150 lang. Mga Mga 160 ganun. Mga 2.8 million dollars siguro. So, mga 150 million. Roughly. Siguro with the trillions of pesos na itabi niya from the last administration when he was president, siguro naman kaya niya i-sustain yun hanggang sa mapawalang sala siya. Wala, malaya ka, wala ka ng pera. Ay, di tang ina kayamanan ng Pilipinas pala yung puta bumubuhay Malamang, ako. malamang. Obvious ba? Pera ng mga presidente na yan, sa banang galing yan. Magkano lang ang sweldo ng presidente? 350,000 pesos. Aman, yun na nakalagay sa sahod nila eh. Paano ka magkakaroon ng ganong kalaking pera? Not even enough to buy a Ferrari kung tutusin. And yet, anyways, nako, malapit na maubos ang oras. But this is interesting. Kailangan nating ipaliwanag din sa tao kung ano ibig sabihin yan. Komot, marami din nagtatanong. Teka muna, yung salitang infirmity na depresya, anong depresya ano yung infirmity na kino-question nila? Yun na nga, yung constitutionality. Na dapat sasagot Saka wala raw verification. kahit 200 mahigit na nakapirma. Ganito kasi yan eh. Yung infirmity, hindi mo na pwedeng questionin. Kasi the fact na umabot sa Senado, ibig sabihin, that has passed the test of form and substance. Oo, ng Kongreso. Ang form and substance, Kongreso ang House of Reps ang nagde-determine. You cannot determine that anymore. Oo. Tama. Kailangan Supreme Court. Na ano na nila, nabusisi na nila yan eh. Oo, kasi isa pa lang sinasabi. Tangin nila, ano yung question nila? Wala pang judicial notice. Wala pang sinasubmit sa kanila. Wala pang reading. Wala pang presentation of charges eh. Only when the charges are formally presented can you start taking judicial notice. Ayaw nga nila umabot sa ganun eh. Ayaw nga nila magkapresenta ng ebidensya eh. Kaya, sa totoo lang, wala silang question. Ano yung question nila? Well, sabi nga ni Kade, mag-scatter na tayo. It's dead in the water. It's dead in the water. Wala na. Dead in the water. Wala na yan. By some miracle, sana. Pero ang rally sa Senado ho, napakahaba ng pila. I was there the other day and talaga naman ang pila, talaga hanggang Ginawa nilang one way, di ba? The 2 lanes yan eh. Nagka-counterflow na yung mga kotse kasi ang tao hindi nila maawat. Talagang galit ang tao. Oo. And pa lang yan, yun yung mga organized groups pa lang. Kaya dapat talaga, buwagin na lang sila. It's over and done with. Constituent Assembly, wala na Senado. Wala na Senado. Wala na Senado, tanggalin na Senado, unicameral na lang tayo. Maayos pa. Wala pang Vice President. Kasi ang unicameral, marami. Mahirap kontrolin. Yung malalagyan isa-isa yan. Masyado madami. Siyempre tayo yung Senado, 24 lang. Oo. Madali lang yan. Ah. Ay, nako. Sa Kongreso, yung House, ang election yan, local. Local. With the exception of party list. Pero most of it is local. Oo, kasi mas mahirap na yan. I agree. I agree. Sa kailangan may baluarte ka. Oo. Hindi ka kami yung mga senador, wala namang baluarte yan. Wala, national yan eh. With the exception of So, those... who do they really want to do? No one. Ang hindi kasi naintindihan ng marami, akala ng ibang tao, the Senate is a higher body or with more powers than that's why they call it the lower house. Kasi daw, mas mataas daw ang Senado. But somebody explained to me once na dapat co-equal lang yan sila.
hindi ko alam ang kinikita. No. Mang-mang lang ang nag-iisip niya. Eh, syempre. Kasi nga yung mga labels sa lower house. Kaya nga sila mang-mang. Anyways, dito nagtatapos ang ating show. Sige po. Okay. Maraming salamat ho sa pakikinig at malaking bagay ho na nagkaroon kami ng pagkakataon ipaliwanag sa inyo. Salamat ka, Denise. Ako po si RP Lazaro. Maraming salamat. Ito po ang Pantas ng Talipandas, Kadenis Reyes, nagpapaalam, mabalos. Thank you.